while for Horizon 2, 429 billion funding, 97 projects. Out of the 97, 51 were implemented and 46 are still ongoing, Mr. President. So it was being carried forward to Horizon 3. Horizon 3 is 38.24 billion, Mr. President. And mga utol, yung pinag-uusapan nila ay yung yung AFP Modernization Program, kung saan tayo nahati sa tatlong horizon. Okay? Tayo po ay nasa in between na ng Horizon 2 and Horizon 3, kung hindi ako nagkakamali. Ngayon, so binanggit nga ni Senator Bato, yung Horizon 3 ay from 2023 to 2028. Okay? So doon matatapos itong AFP Modernization Program, pero hindi nga daw po ito yung una. Yung una yata, kung hindi ako nagkakamali, yung panahon pa ni President Fidel V. Ramos. Kung hindi ako nagkakamali, mga utol, na pansamantala yatang itinigil yun. Tapos eto na tayo, yung AFP Modernization Program na to, na sana nga, siyempre, patuloy natin pinapalakas ang ating sandatahang lakas nang sa ganun ay makasabay tayo at kaya nung ating hukbong sandatahan na ipagtanggol ang Pilipinas dahil nga may threat ang China. And para i-check natin yung naaprubahan na joint maritime patrol and air patrol dyan sa West Philippine Sea, mga utol, dumako tayo dito sa post mismo ni President Bongbong Marcos. Ayan, mula yan sa page niya, sa Facebook page. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Palagay ko, mga utol, maraming matutuwang Pinoy dito sa magandang balitang aking ihahatid ngayon dahil ayan, mga utol, wag na natin papahabain pa. Ngayon nyo kami bombahin. Pilipinas kasama ang Amerika papuntang West Philippine Sea. Ano nga ba ito? So yan ang ating alamin mula kay Ariel TV. Paki-subscribe siya, paki-like na rin yung video. Game na. Joint Patrol ng Estados Unidos at Pilipinas. Araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Joint Patrol ng Estados Unidos at Pilipinas sa West Philippine Sea. Sinimulan na. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Sinimulan na ng Pilipinas at Estados Unidos ang kanilang magkasanib na maritime at air patrol sa pinag-aagawang West Philippine Sea. Inihayag ni Pangulong Marcos noong November 21, ngayon ay minarkahan ang simula ng magkasanib na maritime at air patrols, isang collaborative na pagsisikap sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at ng United States Indo-Pacific Command sa West Philippine Sea. Ito ang ibinigay na pahayag ni President Marcos sa isang social media. Ang Joint Patrol, natatakbo sa loob ng 3 araw hanggang Huwebes, November 23, ay isang makabuluhang inisyatiba at isang testamento sa ating pangako na palakasin ang interoperability ng ating mga puwersang militar sa pagsasagawa ng maritime at air patrols, sa pamamagitan ng pagtutulungang pagsisikap, nilalayon pahusayin ang panrehiyong seguridad at pagyamanin ang tuloy-tuloy na pakikipagtulungan sa Estados Unidos sa pangangalaga sa ating mga pinagsasaluhang interes. Dagdag ni Marcos, ang Joint Maritime at Air Patrols ay bahagi ng serye ng mga kaganapan na napagkasunduan ng Mutual Defense Board Security Engagement Board ng parehong bansa. Ang Mutual Defense Board Security Engagement Board ay isang balangkas para sa seguridad at kooperasyon, na nagbibigay ng pagkakataon para sa Pilipinas at US na magpalitan ng opinyon sa mga alalahanin sa seguridad at magplano ng hanay ng mga aktibidad ng militar na kanilang isasagawa sa susunod na taon. Kabilang sa mga pagsasanay ay ang balikatan na ginaganap taon-taon. Natitiyak na ang pagtutulungang ito ay makatutulong sa mas ligtas at matatag na kapaligiran para sa ating mga kababayan. Sabi ni Marcos, ang pinakahuling kooperasyong militar sa pagitan ng dalawang bansa ay dumating sa gitna ng pagtaas ng pagsalakay ng China sa West Philippine Sea, kabilang ang pagbomba ng water cannon sa mga sea vessel ng Pilipinas. Inihayag din ito pagkatapos ng pagbisita ni Marcos sa US Indo-Pacific Command sa Hawaii. Sinabi ng mga utol, no? Yung, di ba, matagal na pinag-uusapan at sinusulong ng ating gobyerno, yung ng iba pang mga eksperto din na ang kailangan natin dito sa West Philippine Sea ay mga joint patrols. So eto na, nangyayari na. Okay? So pero ito'y parang simula pa lamang. Kasi kailangan tuloy-tuloy itong joint patrols na to nang sa ganon, medyo mayanig o
ayun, tawag doon, magalaw itong ginagawa ng China na ito na patuloy na panghaharas at pambubuli sa ating mga Philippine Coast Guard at saka sa ating mga Pinoy na mangingisda. Okay? Kung kasama natin na magpapatrolya sa ating mga katubigan, itong United States at iba pa nating kaalyadong bansa, magdadalawang isip tong China na gumawa ng mga agresibong hakbang. 'Di ba mga utol? Pero sana ay tuloy-tuloy. Okay? Hanggat hindi natin kayang tapatan yung presensya ng China dyan sa West Philippine Sea. Okay mga utol, kasi kung tayo nga lamang Pilipinas, 'di ba? Ginaganon-ganon lamang tayo. Hindi tayo nire-respeto, binabalagbag lamang tayo ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia dyan sa ating mga teritoryo. So palagian nila yung ginagawa. Pero this time, dahil may joint patrol, dyan sila medyo magdadalawang isip mga utol. So ano masasabi nyo dyan? Mamaya i-check natin yung mismong Facebook post ni President Bongbong Marcos tungkol dito. Okay? Tuloy na muna natin. Malacanang na si Marcos ang unang Pangulo ng Pilipinas na nakatapak sa base militar ng Indo-Pacific Command. Sinasaklaw ng US Indo-Pacific Command ang malawak na Indo-Pacific, kabilang ang mga katubigan at airspace na katabi ng Pilipinas. Samantala ang pagpapatupad ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Act ay nakitaan ng ilang pagkaantala at hindi na ipatupad na mga proyekto mula nang ito ay maisabatas. Isiniwalat ito ni Senator Ronald De La Rosa noong Lunes. 50 billion pesos revised AFP modernization program. We are now into our second AFP modernization program. Is that correct, Mr. President? Yes, Mr. President. And each program is 15 years long. Tama, sa second na tayo. Yes, sa second na yung Second phase. And then kada modernization program natin, we divided into 3 horizons. Tama po ba yun? Even the first program, we divided into 3 horizons. yes, Mr. Sa third horizon na Sige po. tayo. Hindi ako nagkakamali. We are now into what horizon of the second AFP modernization program? Third horizon, I guess. If we go by the dates, The dates, dates, Mr. President, yes. we should be in the Horizon 3 right now. Horizon 3, But because of some delays, even Horizon 2 is not yet completed. Yun ang gusto kong ano natin. So Horizon, okay, sa second AFP modernization program, sa dates lamang, Horizon 1 should have commenced when and ended when? Anong month and year po yun? It's 2013 to 2017, Your Honor, the Horizon 1. Yes, and then Horizon 2. Horizon 2 is 2018 to 2022, and Horizon 3 is 2022 to at 2023. To 2028, I guess. basta plus 5 years, Mr. President. Plus 5 years, okay. Yun na yun. Meaning to say, nasa ano tayo? Nasa cusp tayo. Nasa ano tayo? Transition ng Horizon 2, Horizon 3. Yes, Okay. Mr. President. What is the overall plan ba dyan? Horizon 1 will be funded, how much sana yung Horizon 1, how much yung Horizon 2, how much yung Horizon 3? Sa second AFP modernization. For Horizon 1, Mr. President, it should be 97 billion 97, apa. funding, 53 projects, Apa. and 36 was completed, implemented, and 17 are ongoing. While for Horizon 2, 429 billion funding, 97 projects. Out of the 97, 51 were implemented, and 46 are still ongoing, Mr. President. So it was being carried forward to Horizon 3. Horizon 3 is 38.24 billion, Mr. President. And mga utol, yung pinag-uusapan nila ay yung yung AFP Modernization Program, kung saan tayo nahati sa 3 horizon. Okay? Tayo po ay nasa in between na ng Horizon 2 and Horizon 3, kung hindi ako nagkakamali. Ngayon, so binanggit nga ni Senator Bato, yung Horizon 3 ay from 2023 to 2028. Okay? So doon matatapos itong AFP Modernization Program, pero hindi nga daw po ito yung una.
Yung una yata, kung hindi ako nagkakamali, yung panahon pa ni President Fidel V. Ramos. Kung hindi ako nagkakamali, mga utol, pansamantala yatang itinigil yun. Tapos eto na tayo, yung AFP Modernization Program na to, na sana nga, siyempre, patuloy natin pinapalakas ang ating sandatahang lakas nang sa ganun ay makasabay tayo at kaya nung ating hukbong sandatahan na ipagtanggol ang Pilipinas dahil nga may threat ang China. And para i-check natin yung naaprubahan na joint maritime patrol and air patrol dyan sa West Philippine Sea, mga utol, dumako tayo dito sa post mismo ni President Bongbong Marcos. Ayan, mula yan sa page niya, sa Facebook page, Bongbong Marcos. Legit yan, may blue check. Anyway, basahin lang natin, today marks the beginning of joint maritime and air patrols. Okay? A collaborative effort between the Armed Forces of the Philippines and the United States Indo-Pacific Command and the West Philippine Sea. So ito yung sinusulong ng matagal na. Nangyayari na, mga utol. Okay? So magjo-joint patrol na, dadagdag na ang presensya natin, kasama na natin ang United States Navy. So etong China tingnan natin kung makagawa pa ng mga kung ano-anong mga kabalbalan o mga agresibong aksyon habang kasama natin ng United States. Kaya nila tayo. Ang Pilipinas, alam nila na kaya nila tayo. Paano ngayon? Kasama na natin etong United States. Okay, basahin pa natin. This significant initiative is a testament to our commitment to bolster the interoperability of our military forces in conducting maritime and air patrols. Through collaborative efforts, we aim to enhance regional security, and foster a seamless partnership with the United States in safeguarding our shared interest. Okay? So lilinawin ko enhance regional security. Ang seguridad nitong rehiyon. Hindi po para makipag-engage sa gera. At lagi yan sinasabi ng United States at ng Pilipinas. Okay? Para lamang ma-enhance ang seguridad dito. Okay? Pati yung estabilidad. Okay? At syempre, may pagtanggol na rin ang ating teritoryo. These joint patrols are part of the series of events. Okay? Series of events. Ibig sabihin, hindi lamang iisa. Agreed upon by the Mutual Defense Board, Security Engagement Board of both nations. I am confident that this collaboration will contribute to a more secure and stable environment for our people. The Joint Maritime and Air Patrols are scheduled to continue until November 23, 2023. So anong masasabi nyo dyan? Yan ay simula pa lamang ng series of events nga daw na napagkasunduan ng dalawang bansa, ng Pilipinas at ng United States. So this time, kahit na mga utol, kahit na nakapag-usap na o nag-uusap, patuloy ang pag-uusap, hindi lang naman isa ng Pilipinas at ng China, 'di ba? Nag-uusap si President Xi Jinping at si President Bongbong Marcos kamakailan lamang diyan sa may San Francisco, California noong nakarang APEC Summit 2023. Kahit na ganun, tuloy pa rin yung mga plano natin ng Pilipinas. Okay? With our allied countries. Tapos, tuloy pa rin yung pagpapalakas natin ng ating sandatahang lakas. That way, mga utol, kahit pa hindi tumupad kung sakali man itong China sa mga anumang magiging agreement natin ng China at ng Pilipinas, handa pa rin tayo. Napakaganda niyang hakbang na yan. So anong masasabi nyo dyan, mga utol? Mabalik na tayo sa ating featured video. Ang pag-uusapan ng Senado ay ang budget at ang yung AFP Modernization Program natin. Tuloy lang natin konti. So, how many? Okay. 1.8 trillion pala, Mr. President, sorry. Ulit. 1.8 trillion. For Horizon 3. Oh. It's 1.8 trillion funding requirement. Yes. For Grabe dami, 37 diba? projects, new 2024 funding requirement is 62 billion. 24 billion Horizon Billion, no? 3 plus MYCP, 38 billion. The unfunded requirement is 12 billion, Mr. President. Hindi, ulitin natin, sir. Sige. Sa isa, para maintindihan natin. Pero tell us, Secretary, if I don't want to divulge secret information. Pagka secret na sabihin mo, okay, you need you need executive session for this. Okay.
Horizon 3 would be how many projects? 37? 37. 37 projects, Mr. Okay, President. how many completed? Wala pa. Tama, wala pa. How many ongoing? Wala pa. Pa rin. Okay, good, tama yan. But, okay, so, and then a projected budgetary need for Horizon 3 is 1.8 trillion pesos. 1.8 trillion. Okay. Yes, correct. And then, Nanibago ko, Mr. President, T nakalagay. oo nga, oh. T pala, Nagulat trillion. ka. Nagulat ka. 1.8 trillion. Nagulat din ako actually kasi okay. Ito para ma-contextualize natin na Horizon 1 97 billion pesos. Horizon 2 429 billion pesos. Yes, and then Horizon 3 1.8 trillion pesos. From the very start ba when Teka lang mga utol gusto ko lang linawin to. Kaya napakalalaki ng budget na yan. Baka nabibigla kayo. Sa totoo lamang kulang pa yan. Napakamamahal po ng mga kagamitang pandigma, lalo-lalo na yung mga missile systems. Okay? Yung advanced weaponry. Yung ano nga lang yung jet fighters, no? Jet fighters na lang parang 80 million US dollar kung hindi ako nagkakamali yung isang piraso. Okay, yung F-35, yung Raptor. Kung hindi ako nagkakamali mga utol, pero just the same, kahit mali pa yung figure, isa lang masasabi ko, napakamahal po ng mga gamitan na yan. Yung mga planong bilihin ng ating gobyerno para madagdagan ang ating asset o yung mga kagamitang pandigma natin. So ang suggestion ng pinopropose ng ating Department of National Defense Secretary na si Secretary Gibo Chodoro 30 to 40 jet fighters. Doon pa lang mga utol ubos na yan, baka kulangin pa. Okay, what more yung mga barko? Mga barko na kailangan ng ating Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Kasi kailangan natin magparami ng presensya sa ating mga katubigan. That way, matatapatan natin itong mga chekwa na to na nakakalat dyan sa ating mga teritoryo. Ngayon, dahil wala pa yon, ang ginagawa ng ating gobyerno ay yung mga joint patrol nga. Kasama ang ating para lumakas ang ating presensya dyan sa West Philippine Sea. Anyway, mga utol, anong masasabi nyo sa ating featured video? Paki-comment na lang. Maraming salamat kay Ariel TV. Maraming salamat sa inyo. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pre-Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyo pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless. Saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po. Huwag nyo makakalimutan mag-komento.